So guys, ito na, this is it. Kakabit na natin tong muffler natin. Actually hindi ko na mahintay yung tools na in-order natin. Buti na lang ito nakahiram ako. Pwede na to, yung multi-grip. Ito try natin. So wala tayong magagawa. Tatanggalin natin yung rubber hanger gamit itong multi-grip. So dito sa ilalim. Diyan, aangat natin yung kotse. Pero bago natin iaangat, paparinig ko muna sa inyo yung stock exhaust OEM nya, kung ano yung tunog, gano'n ka siya katahimik. Tapos mamaya paparinig ko rin sa inyo pagkatapos na natin makabit kung ano yung tunog ng aftermarket exhaust. So yun, ganoon siya katahimik. Kaya, simulan na natin. Sabi ko na yan, rubber hanger na to. Kaya nga nating maano yan, bugahan na ang WT-40 para lumampot konti, malumuwag dito sa may bakal na to. Pero yan din sa kapila din, buga natin WT-40 para tumulas. Tapos saka natin pipisain ng multi-grip. Ang problema nito, kunti na lang tong ano natin, wala nang laman, sarado pa naman hardware ngayon, holiday. WD natin kunti na lang. May pa sa kabila, bugahan na natin. Nako, wala nang laman, wala na. Yun, tanggalin natin. Isa pa. Side pa. Yun, medyo maluwag na, kaya ng kamay yun. Yun. Tanggalin natin. Ito pa lang nasa ibabaw, hindi siya natatanggal. Kaya kahit anong pihit ko pala kanina, yung bolt niya fix dun sa axle block, naka-welded siya dito. Ito kabila lang pala napipihit, kaya pala kahit anong pihit ko kanina ayaw mapihit. Mahirap pa. Hirap siya tanggalin guys, sa totoo lang hindi siya madali. Tanggalin yung rubber.
Takot ko nito. Takot ko ba mapunit yung rubber, wala tayong pamalit. Kasi nangipid kasi itong multi-grip. Baka masugat yung rubber. Yun yung pinangangambahan ko. So wala tayong choice. Nasimulan na natin ngayon. Kailangan natin tapusin na. Tanggalin na talaga natin to. Simulan na eh. Yun, tanggal na. Tanggal na. Yes, thank you Lord. Ito, mubra naman, natanggal natin yung isa. Isa na lang. One more to go. One more to go, baby. Yan, pag dumating yung pantanggal ko ng rubber hanger, wala na rin, hindi ko na rin siya magagamit. Kasi ito na. Gawa na natin ang paraan. Yun. 1-0. Yun guys. Tanggal na. So ito yung sinasabi ko. Yan ang rubber hanger. Focus. Yan, rubber hanger. Yan, parang ganyan yung style niya doon. Oh. Nakapasok yung bakal. Yan, kailangan mo siyang itulak. Hindi mo kaya itulak ng kamay ito. Tanggalin dyan kasi meron siyang ano, parang stopper dito sa dulo. Parang meron siyang liig siya. Yan, oh. Focus please. Yung focus, pangit ng phone natin. Yan, meron siyang yan. Buksa, yan yan. May ulo yan, medyo malaki. Kumpara dito sa butas, kaya hindi mo siya may susuot dyan na kakamayin mo lang, tutulak. Mahirap. Aling nadaan dito ng mga kakilala ko. Lahat nakapatingin dito lagi. Lahat ng mga dumadaan. Isip na siguro anong ginagawa niya dyan. Hey, stop. Yes, this is it. Solid. Stainless. So, differences nila, dalawa. Saka ito. Medyo mabigat to. Parang itong stock OEM 2 times heavier than this one. Alright. And this one. This way. Looks like anyway. Kita nyo ba? So, ganyan yung itsura nyan. Okay. Balik mo na ito hangin. Tatama yung ano natin
mahaba itong bakal dito, tabingi yung hanger natin. Ngayon pag pinilit kong ikabit na ganyan, habang tumatakbo tayo, ganito yan, mag-iingay yan. Yan, mag-iingay siyang ganyan yun. Sinasayad. Ito ang problema ngayon, puputulan natin. Mahaba to at maiksi lang, tulad itong stock. Ayan o, maiksi lang siya. Pag dun sabit, ayan o, titest muna natin yung muffler natin, baka obra. Pag hindi obra, yun, puputulan talaga natin yan. So ngayon puputulin ko muna, putulin natin dito siguro yan, 1 inch, para hindi lang siya tatama dun sa may bumper sa likuran. Tama, sobra eh. Tigas. Guys,
2,000 years later. After sinimulan natin na binilhan ng muffler yung sasakyan natin, tapos binamit natin, then hindi ko natapos kasi 'di ba yung muffler wala siyang built-in hanger, so binigyan nila ako kasama nung muffler yung ano to, clamp o C-clamp hanger. So medyo hindi ko siya nagustuhan, kaya hindi ko muna binaklas ko ulit yung muffler, hindi ko muna tinapos yung pagkakasukat natin, tinanggal ko ulit kasi sabi ko parang pangit naman yung C-clamp, hindi siya malinis tignan. Kaya yun, kaya ng umaga makalipas ang 1 buwan kasi umorder pa ako ng stainless na steel para gawing hanger. Ngayon lang ako nagka-day off ulit ng saktuhan kasi mga holiday rin kasi yung mga day off ko, kaya wala rin mga establishment. Sakto ngayong Martes, so last week dumaan ako sa shop, pa-booking na ako this week. So this week na Martes, day off ko, kaya ng umaga dinala ko yung sasakyan dito sa shop sa tabi lang, kabilang kanto lang namin. So kaya ng umaga pa yun mga last 9:15 ko dinala. Nandito pa rin sa labas, di ko alam kung gawa na to. Kasi nandito pa rin sa labas ano, gawa na kaya to, parang nagalaw nag-iba yung posisyon, gawa na siguro. Yun, gawa na nga. Kabitan nila guys. It. Right, nakuha na natin yung sasakyan. Okay, tayo natin i-start. Uy, tayo sa bahay, mapakita ko sa inyo kung anong ginawa na sa ilalim. Oh, ayos. I think it's there. Andyan na yung gumawa pala, hindi ko pa bayad to binigay na yung sasakyan, hindi ko pa nabayaran. Umalis kasi yung naggawa. Tanungin ko muna kung magkano to pala, kasi iba yung may-ari na siya, parang kakilala lang niya yung nag-welding. Ayan, bumalik, tatanungin ko magkano. Yun, kausap ko na. Ganun kung magkano, okay lang daw. Sabihin lang daw niya sa akin kung magkano. Hindi niya pa nakausap yung may-ari ng shop siguro pag-usapan na kung magkano yung labor plus yung mga equipment na ginamit. Kaya yun, umaya na lang daw. So uwi muna tayo. Tignan natin yung ginawa niya, sisilipin natin, iangat natin yung sasakyan. Mayroong bumapang sa kalsada Okay, naririnig ko na siya. Naririnig ko na, ang sarap sa tenga. Iangat natin ito sa bahay muna, silipin natin ginawa niya. Nasilip ko na kaso hindi ko maipasok yung camera natin, hindi ko maipakita sa inyo kung anong ginawa niya.
Tinanggal muna natin yung gulong para makita natin sa ilalim. Hirap ipasok yung camera eh. So ito yung ginawa niya. Hindi niya na nilagay ulit yung original na bolt with springs. Sinabi sa kanya kung hindi siya matatanggal during vibration, sabi niya man daw niya hindi na. So yung bolt okay na daw sabi niya. So tingnan natin, siguro hindi naman na matatanggal yan. And then sa likod yun, linis ng pagkagawa oh. Kita nyo ba? Sana maka-focus siya. Ibang liwanag against the light. Try natin ilawan. And flash on. Ano, ang ganda ng pagka-welding. Malinis. Against the light na kasi yan. Ayan, focus. Simple lang ginawa niya. Ito lang naman sinabi ko. Hanger lang. Doon sa may original hanger niya na rubber. Diyan lang. Tapos dito. Okay na. Yan. May swing. Natural lang yan. Tapos sabi ko, ilapit niya ng konti dito sa plastic. Kasi yung sinukat natin ito, medyo laylay siya. Siguro mga 1 inch yung baba niya. From there, 1 inch. So medyo mababa yung muffler natin. Medyo konti lang yung ground clearance. Sabi ko, iangat niya ng konti para mataas yung ground clearance ko. Hindi siya masyadong sayad. Just in case kung may bump stops man. So yan, okay na siya. Yung gawa niya. Ito yan oh, medyo malapit. Pero okay na, hindi na malulusaw yan. Mga ano siguro yan, mga parang ano 5 cm dito. Yan, so ito yung brand guys. Yan, FD exhaust system from ano yan, made in Indonesia. So far quality naman yung gawa nila. Dito lang ako hindi ko nagustuhan yung C-clamp dito. At least ito malinis siya tignan. Medyo traditional kasi yung C-clamp eh. At least ito ng built-in hanger. Mukhang ganda siya tignan, malinis. Alright guys, nandito na tayo sa spot. Medyo malayo-layo din to. At least dito walang kabahayan, wala masyadong tao o wala masyadong dumadaan na sasakyan. So yan yung adjust natin. Magte-test tayo ng sound ngayon. Kung hindi siya totally loud, parang ano siya, deep loud. Hindi rin siya medium loud. Parang deep, medyo may parang rumbling sa loob. Kasi sa akin okay lang ganun. Ayoko naman masyadong exaggerated na maingay tapos ganyan lang yung sasakyan mo tapos ingay-ingay, parang ganun, parang OA na masyado. Gusto ko yung maririnig ko lang yung bawat cambio ko, yung revolution ng makina. Naririnig ko lang, okay na sa akin yun. Alright guys, so yun yung tunog. Hindi ko alam kung maganda ba yung kuha ng cellphone ko sa tunog o talagang ganun lang talaga ang tunog o sa mic ko. Pero sa personal okay naman siya. Parang masasabi ko parang deep loud. Hindi rin siya semi loud, hindi rin siya totally loud. So parang deep loud. Maganda tignan kasi medyo naka-down siya, hindi siya yung aggressive look na nakaharap yung butas. So pag tinignan mo, tapos yung blue tip parang normal lang, tapos medyo may konting rumbling
sa loob, paloob yung tunog eh. So hindi ko alam kung ma-appreciate nyo sa video ko kasi medyo low tech yung cellphone na gamit natin, plus yung mic natin mumurahin lang, pero in person pag narinig nyo yung tunog, ewan ko lang kung magaganda kayo, pero para sa akin okay na, happy na tayo dyan. So maririnig na natin yung makina, yung ugong nya na which is yung 1.5 liter yung VTEC. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Ayan, Cartech. Nabigyan natin ng time. More on travel kasi tayo ngayon. Sama si Mrs. Kasi mula nung dumating siya dito, yun, puro travel na tayo. Yan. Medyo natagalan na isang buwan. So yung video na to after a month bago natapos. Tara, sunduin muna natin si Mrs. kasi pauwi na rin siya ng 3 o'clock. Ano na to, 2:50 na, 2:15. Hintayin na natin siya dun sa trabaho niya sa labas, tapos pa-sounds na lang din tayo habang naghihintay. So yun lang guys, thank you for watching, see you next time, bye bye.